Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw, idadako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion. Pero itong topic na to ay nakapaloob lang doon sa pagpapatuloy lang ng ating series na Seminar Edition na patungkol sa Word of God. So, tayo napakaswerte natin dahil sa panapanood lang natin is parang tayo umattend sa isang seminar sa mga church na kadalasan ay mga pastor, bishop, or yung mga elders lang ang nakaka-attend dito. Pero tayo, makikinig lang tayo, manood lang tayo gamit yung ating phone or yung mga gadgets natin is makapakinig na tayo. So, yung ating topic nga pala ngayon is inner sense of God. So, ang tanong nga dito sa topic na to, pwede ba itago ang katotohanan? So, tayo dito mga kapatid sa mundong ito, pwede mong itago yung mga katotohanan. Itago mo na nagkamali ka, itago mo yung pagkakamali mo, pero hindi lahat ng tinatago mo is hindi marireveal. So, in the right time or yung sa araw ng mga panahon ng pag-reveal niyan is malalaman yan. Pero lagi natin tatandaan na ang katotohanan ay hindi natin matatago sa ating Panginoon. Kahit ba gawin mo yan mag-isa, gawin mo yan sa liblib na lugar, madilim, magkulong ka sa kwarto mo, kahit nga isip mo pa lang hindi alam yan ng Panginoon, hindi mo matatago yung katotohanan sa ating Panginoon. So, basahin natin yung inner sense of God. So, sa concept nito, an instinctive awareness of God existing that every human being has the inner sense in not learned through external teaching but is embedded in our very nature as image bearer of God. Thought people may suppress or deny it. This awareness remains scripture, appearing that no one is without excuse because God has made Himself known within and around us. So, basahin natin yung Romans chapter 1, verse 19 to 21. So, sabi dito, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it's written, it is mine to avenge, I will repay, say the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, sinasabi dito, madali lang. Kung nagkakasala yung kapwa sa'yo, huwag mong gantihan. Kung yung kaaway mo nagugutom, pakainin mo. Kung yung kaaway mo is nauwaw, painumin mo. So, isang example lang dyan is yung pag ikaw sinuntok o sinampal sa kaliwa mong pisngi is ipasuntok mo na rin yung kabila mo. Ibig sabihin nun, kahit anong gawin sa'yo yung kaaway or ng anumang tao, ay huwag mong gawing gumanti dahil yung Diyos na ang bahala doon. So, sabi sa unang katuruan, the truth of God is present in every human heart. So, alam naman natin tuwing tayo nagkakasala is mararamdaman natin na mali tayo, mali yung nagawa natin, hindi dapat yun. Sa pagkaramdam na yun, Diyos ang nagpaparamdam sa atin nun sa ating puso. The human heart suppresses this truth. So, yung puso natin, so di ba sa panahon natin marami tayo napapanood sa social media na nakagawa silang kasalanan pero inaamin nila yun. Ay yung gawain ng kanilang heart na